ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pagkikita ni Mary Jane Veloso at pamilya nito sa Correctional Institution for Women naging madamdamin. 2025 national budget hindi pa malalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa December 20. Mga tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan, ininspeksyon ng PNP chief. Sa MBC TV correspondents, rider patay matapos bumangga ang motorsiklo nito sa kasalubong na truck sa mga Tarem, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Kevin Kiambao, JD Kagulangan, kumpirmadong maglalaro sa Korean Basketball League. At sa Showbiz Spotted, Jose Manalo at Mergine Maranan nagpalitan ng matamis na I do sa Boracay. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Naging madamdamin na ang muling pagkikita ng death row survivor na si Mary Jane Veloso at ng kanyang pamilya sa Correctional Institution for Women. Sinalubong ito ng kanyang mga anak na inalayan din ng bulaklak sa kanyang pagbabalik ang bansa. Isang linggo bago ang Pasko. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid sa atin ni Edniel Parosa. Tanghali, Yuel at Karen. Matapos ang 14 na taon sa Pilipinas ulit magpapasko ang dating death row prisoner na si Mary Jane Veloso. Emosyonal ang tagpo sa Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong nang sa wakas nagkita at nagkayakap muli sina Mary Jane at kanyang pamilya. Matapos lumapag sa NAIA sakay ng Cebu Pacific Flight pag-alas 6 ng umaga, sa piitan na nagkita ang magkakaanak. Unang nakadaupang para din dating OFW ang kanyang mga anak na dinalan pa siya ng bulaklak bago ang madamdaming tagpo nang pumasok na ang mga magulang niyang sina Tatay Cesar at Nanay Celia. Sa kabila ng iyakan, kita naman ang saya kay Veloso na mayat-maya kung kumaway at tumango sa mga tanong ng media. Panawagan pa rin niya, maigawad ang executive clemency mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Napakasaya ko! Nakauwi na ako dito sa Banstana. Anong pakiusap mo sa Pangulo? Pakiusap ko sa Pangulo, sana mabigyan niya na ako ng clemency. Pero mabuting balita ni Justice Undersecretary Raul Vasquez, pwede ring makalaya si Veloso batay sa good conduct time allowance o yung parole buhat ng GCTA dahil inilipat na sa Pilipinas ang pagsilbi ng Pinay sa kanyang life imprisonment. Saklaw na rin umano siya ng mga regulasyon bilang person deprived of liberty. Here on custody, she would be subjected to all laws, regulations, and processes of the Philippine government that are accorded to any and ordinary person deprived of liberty. Pati nga yung yung bagong firma lang namin na good conduct time allowance O, ang pinirmahan namin yan 3 days last week. Kaya naman ang DOJ, ang seguridad sa PDL, kahit nakakasama niya sa maximum security ang illegal recruiter niyang si Maria Cristina Serio. Patuloy naman ang pagkalampag ng grupong migrante sa pamahalaan, partikular kay Pangulong Bongbong Marcos para sa agarang paglaya ni Veloso. 2010 nang sintensyahan ng bitay ang OFW makaraang mahulihan ng heroin, pero na-delay ang death sentence ng maaresto ang recruiter noong 2015. Ngayong taon, pumayag ang Indonesia na ilipat sa Pilipinas ang kustudiya ng isa sa mga simbolo ng pagiging bagong bayani ng mga OFW. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa.
Sa iba pang mga balita, ipinagpaliban muna ang nakatakdasa ng pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2025 General Appropriations Bill sa December 20. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ito'y upang bigyan daan na mas masuri ang 6.352 trilyong pisong national expenditure para sa susunod na taon. Ang assessment ay pinangunahan mismo ni PBBM kabilang ang mga namumuno sa iba't ibang major departments. Sabi pa ni Bersamin, ilan sa mga probisyon ng panukala ay i-veto ng Pangulo dahil labag umano sa interes ng publiko. Matatandaan na noong Lunes, sinabi ni PBBM na pag-aaralang ibalik ang bilyon-bilyong pisong itinapya sa pondo ng Department of Education habang pinanindigan naman ang zero subsidy sa PhilHealth. Wala pang pinal na araw kung kailan lalagdaan ng Pangulo ang 2025 proposed budget. Posible namang maapektuhan ng 12 billion pesos na budget cut ng Bicameral Committee ang early procurement ng Department of Education o DepEd para sa kanilang taunang computerization program sa 2025. Ito'y matapos akusahan ng ilang mambabatas ang ahensya ng di umano'y dismal fund utilization dahil sa mababang spendings nito ng kanilang pondo. Pakinggan natin ang ulat ni Arnold Herrera. Malaking pinsala ang iiwan ng 12 billion pesos na itinapyas ng Bicameral Committee mula sa pondo ng Department of Education o DepEd para sa taong 2025. Ayon kay Education Undersecretary Annalyn Sevilla, kabilang sa mga masasagasaan sa ilalim ng kanilang computerization program ay ang 7 billion pesos na early procurement ng mga laptop at smart TV. 1.5 billion pesos na satellite-based internet, gayon din ang software at cloud subscriptions para sa mga guro. Ito'y sa harap ng mga hinaing ng ilang mambabatas sa di umano'y decimal fund utilization ng ahensya. Pero paglilinaw ni Sevilla, aaminin namin sa amin din yung report. Kaya lang, siguro, iba yung cut-off po na hawak nila na report. June 30 po yung report na kanila pong pinagbasehan. At tama po, noong June 30, malaki pa po ang aming hahabulin. 11% lang yung utilization namin 6 months ago. Pero ngayon, nasa 93% na ho kami. giit pa ni Sevilla, simula nang maupo bilang kalihim si Senator Sonny Angara ay mas naging efficient ang expenditure at fund utilization ng kanilang kagawaran hanggang sa punto na nakapaghanda pa nga sila ng early procurement para sa 2025. Alinsunod din anya ito sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos na paliitin ang digital divide sa mga paaralan. Ngayong 2024, nasa 18 billion pesos pa ang computerization fund ng DepEd kung saan nasa 10 bilyong piso mula rito ay na-accumulate mula sa nakalipas na taon. Malaki naman ang pasasalamat ng ahensya kay Pangulong Bongbong Marcos sa pangako nito na gagawin ng lahat para maibalik ang nawalang pondo ng DepEd. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Investments para sa mas magandang health service. Yan ang tugon ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa gitna ng kontrobersyal nilang reserve funds na aabot sa 600 bilyong piso. Pero pagpalag ng isang mambabatas, tila nagmukha na silang business enterprise dahil sa hakbang na ito. Narito ang report ni Kyle Bulyas. Inamin ng PhilHealth na ginagamit nila sa investments ang kanilang reserve funds na aabot sa 600 billion pesos. Ayon kay Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, aminado ang PhilHealth na bagamat ipinangbabayad nila ang subsidy mula sa pamahalaan para sa premium ng mga senior citizen, ginagamit din nila ito sa iba pang investments. Dahil dito, kinwestiyon ni Acop ang hakbang na ito ng PhilHealth na para bang hindi na sila isang service provider kundi isang business enterprise na. Namin din nila sa pagtatanong ko kahapon na ini-invest din nila part of their investment. So sabi ko, hindi ba dapat ibigay natin sa benepisyo benefit packages? Opo. Or and pala ayon sa batas, ibaba natin yung premium na binabayaran
ng mga enrolled dyan na mga Pilipino. Yes. Yun ang sinasabi ng batas eh. Opo. Hindi naman po sinabi na i-invest ninyo. Sabi ni Acop, naglalaro sa 700 billion pesos ang kabuoang pondo ng PhilHealth, bunga ng kanilang mga investment. Giit naman ni PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma, layo nila makapagbigay ng maayos na health insurance sa mga Pilipino at hindi ang kumita. Tiniyak din ito na hindi nagagalaw ang mga kontribusyon sa kabila ng kanilang mga investment. Bukod dito, nangako si Ledesma na papalawakin pa nila ang kanilang mga benefit packages sa susunod na taon. Samantala, nilino naman ni Acop na hindi hearing ang kanilang isinagawa kahapon, kundi isang briefing lamang dahil hindi naman under oath ang PhilHealth noong sila ay tinatanong. Ipinatawag niya ang PhilHealth dahil sa pagkwestiyon ng publiko sa binawing 89 billion pesos nilang excess funds at ang kanilang zero subsidy para sa taong 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pag-aaralan na ng Kamara ang pagrepaso sa charter ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth matapos makwestiyon ang kakayanan nito bilang State Health Insurance Agency. Ito'y kaugnay pa rin ng paglalaan ng zero budget sa PhilHealth dahil sa natuklasang bilyong-bilyong reserve funds ng ahensya. Ang mga detalye tinutukan ni Milky Rigunan. Napapanahon ng silipin kung nagagampanan pa ba ng PhilHealth ang pagiging state health insurer nito at ang mandatong ipatupad ang universal healthcare. Itong binigyang diin ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre sa gitna ng issue ng pag-alis ng 74 billion pesos na subsidy ng PhilHealth sa 2025. Paliwanag ni Asidre, dinisenyo ang PhilHealth bilang National Health Insurance Agency at dahil ito rin ang nag-i-implement ng mga benepisyo sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Nagbago rin niya ang dynamic sa loob ng ahensya. Tanong ni Asidre, tama ba na pagsamahin sa PhilHealth ang Universal Healthcare gayong hindi nagagampanan ng maayos ang papel ng benepisyo para sa mga miyembro? Samantala, nangako naman sa Kamara ang pamunuan ng PhilHealth na ibababa ang premium contribution rate mula 5% patungo naman ng 3.25% at itataas sa 50% ang hospitalization coverage. Ginawa ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. ang pangako sa briefing na isinagawa ng House Blue Ribbon Committee bilang tugon sa nais ng mga miyembro ng Kamara na magamit ang malaking pondo nito para sa benepisyo ng mga miyembro. Punto ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, isa sa mga mandato ng PhilHealth ang pagbaba ng kontribusyon ng mga miyembro nito kapag naabot na ang kinakailangan nitong reserve funds. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang balita, inaresto na ang alkalde ng Pandi, Bulacan na si Enrico Roque at dalawang iba pa matapos silang sampahan ng reklamong 2 counts of rape o panggagahasa umano sa isang minor de edad. Ang buong detalye ibabalita ni Val Gonzalez. Bukod kay Pandi, Bulacan incumbent Mayor Enrico Roque ay kabilang din sa inaresto sa kasong panggagahasa ang dalawang iba pa kasama ng isang konsehal ng bayan. Unang kinumpirma sa DZRH News ni CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III ang pagkakaaresto kay Mayor Roque. Ayon kay Bulacan Police Provincial Office Director Police Colonel Satur Edyong, dalawa sa kasama ni Mayor Roque na naaresto ay kinilalang sina Pandi Municipal Councilor John Rojas at isang Rowel Raimundo. Sabi ni Colonel Edyong, naaresto ang tatlo sa Amana Water Park na kanyang pagmamayari sa Santissimo Street, bayan ng Pandi. Nahuli ng mga tauhan ng CIDG Northern Police District at District Special Operations Unit si Mayor Roque at kapwa akusado sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Caloocan Branch 121 Judge Maria Rowena Alejandria dahil sa kasong 2 counts of rape. Sa inisyal na impirmasyon mula sa Pandi Municipal Police Station, babae na nasa hustong gulang na ang biktima na naghain ng reklamo sa Caloocan RTC. Alas 8:45 ng gabi kagabi nang madala sa NPD headquarters sa Caloocan City ang naarestong si Mayor Roque at dalawa pa na nakuhanan na rin ng kani-kanilang mga mugshots. Walang inirerekomendang piyansang korte para sa pansamantalang pagkalaya ng mga akusado. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Malungkot na Pasko naman ang sasalubong sa 20 pamilyang nasunugan ng bahay sa bahagi ng Elcano Street sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Ang buong pinsalang iniwan ng sunog ihahatid ni Boy Gonzales. Umabot sa 20 pamilyang nawala ng tahanan matapos masunog ang isang 3 palapag na residential commercial area sa Elcano Street malapit sa kanto ng Padre Rada, Tondo, Maynila. Ayon kay Parish Senior Inspector Ronald Lim ng Bureau of Fire Protection Manila, nagsimula ang sunog alas 4:08 na madaling araw. Inabot ng ikatlong alarma ang sunog at idineklara ang fire at bandang alas 6:38 na ng umaga habang hindi naman nadamay ang katabing mga gusali nito. Tanging ikalawa at ikatlong palapag ang natupok ng apoy at bahagyang nadamay ang unang palapag ng 4 na pintong residential commercial building. Tinatayang nasa higit sa 300,000 piso na halaga ng ari-arian na nasunog kung saan isang bombero at isang residente naman ang nasugatan ng minor injuries dahil sa insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pagkatapos na kanilang successful journey sa collegiate basketball, sasabak na sa professional league ang UAAP Stars na sina JT Kagulangan mula University of the Philippines at si Kevin Kiambao mula Lasal. Kung saan maglalaro ang dalawa, alamin sa report na ito. Mula sa kanilang matagumpay na collegiate basketball journey, kumpirmado na ang paglalaro ng dalawang dating UAAP basketball stars na sina JD Kagulangan at Kevin Kiambao sa Korean Basketball League. Pumirma na sa KBL squad na Suwon KT Sonic Boom ang two-time UAAP champion na si Kagulangan ilang araw lamang matapos ang kanilang Season 87 victory kasama ang University of the Philippines. Inaasahang malaki ang magiging papel ng UP Star sa Coach Song Yeon-jin-led squad. Sa nagdaang season, nakapagtala si JD ng average of 11.8 points, 5.0 assists at 5.0 rebound per game sa elimination round at napabilang sa mythical team. Pagdating sa finals, nag-level up pa ang laro nito with an average of 13.66 points, 4.33 rebounds at 4.66 assists, dahilan para makuha niya ang finals MVP honors. Samantala, bago ito, una nang inununsyo ng Lasal Star at back-to-back UAAP season MVP na si Kevin Kiambao ang kanya ring paglalaro sa KBL sa ilalim naman ng Goyang Sono Sky Garters. Opisyal itong inununsyo ni KQ sa kanyang social media account kung saan pinasalamatan din ito ang kanyang Lasallian family, teammates, coaching staff at management. Dagdag pa nito, ang pagpasok sa KBL ay kanyang unang hakbang patungo sa kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA. Sa kasalukuyan, nasa solid 4th place position ng Suwon KD na sasalihan ni JD, habang nasa ika-10 huli naman sa standing ang Sky Gunners. Sa aming pagbabalik, Pilipinas, nauwi sa draw ang laban kontra Lao sa 2024 ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Bilang ng mga pasahero sa mga pantalan, posibleng umabot ng 4.5 million ngayong holiday season ayon sa PPA. Mga namamatay sa aksidente sa kalsada tuwing holiday season, puro nakainom ayon ito sa Department of Health. At para sa MBC TV Global, natagpo ang mass grave sa Syria. Maituturing na machinery of death ayon sa International War Crimes Prosecutor. At sa MBC TV Sports, Pilipinas draw kontra Laos sa Mitsubishi Electric Cup. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Personal na ininspeksyon ni Philippine National Police Chief Romel Marbil ang mga tindahan ng pangapaputok sa Bocaue, Bulacan. Yan ay bilang paghahanda sa nalalapit na Salubong 2025. Kung ano ang mga ipinagbabawal na paputok at iba pang paalala ng mga otoridad, tutukan sa report ni Val Gonzales.
Isang linggo bago ang Pasko at 13 araw bago ang pagsalubong ng bagong taon ay nagsagawa na ng mas maagang inspeksyon ng Philippine National Police sa mga tindahan ng paputok at fireworks o pailaw dito sa Turo, Bukawe sa lalawigan ng Bulacan. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Red Maranan ang inspeksyon. Kabilang na ang iba pang matataas na opisyal ng PNP, Bureau of Fire Protection, Department of Trade and Industry at maging na mga gumagawa at nagtitinda ng mga firecrackers at fireworks dito sa itinuturing na fireworks capital ng Pilipinas. Layunin ng inspeksyon na ito na maiwasang maulit ang ilang mga nangyaring aksidente ng pagsabog sa paggawaan ng paputok na nangyari na noong nakalipas na mga panahon sa harap ng mga manufacturers at dealers ng mga paputok. Ay pinatitiyak ni General Marbil na walang makakalusot na illegal na maibebenta sa merkado. Sabi ni General Marbil, isa sa tututukan ng PNP ang bentahan ng paputok online. Ito ay dahil isa ito sa hiling ng mga manufacturers at dealers na tulungan sila na hulihin ang talamak na ngayon na bentahan ng paputok online. Ayon kay Jovinson Ong, presidente ng Philippine Fireworks Association, malaki na ang epekto sa kanilang hanay ang pagbebenta ng illegal na paputok na smuggled galing ng China. Dahil dito inatasan na ni General Marbil ang PNP Anti-Cybercrime Group para lansagin ang grupo o sino mang individual na sangkot sa pagbebenta ng illegal na paputok sa pamamagitan ng social media. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naghahanda na ang Philippine Ports Authority o PPA sa pagdagsa ng tinatayang milyong-milyong pasahero sa mga pantalan sa bansa ngayong holiday exodus. Ayon sa PPA, mas marami ang inaasahang magsisiuwian sa kanilang mga pamilya bunsod ng mga nakaraang bagyo na humagupit sa bansa. Magbabalita si Uwina Hesoro. Inaasahan ng Philippine Ports Authority na papalo sa 4.5 milyong pasahero ang dadagsa sa mga pantalan sa buong bansa ngayong Desyembre, kung saan mas mataas ito kaysa sa bilang ng mga pasahero noong November. Ayon kay Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte, inaasahang mas maraming pasahero ang magbabiyahe ngayong Christmas season kumpara noong undas dahil sa sunod-sunod na bagyong humagupit sa bansa. Noong November, nasa 1 milyong pasahero mula October 28 hanggang November 4 ang naitala ng PPA, kung saan 34% na mas mababa kaysa sa inaasahang 1.6 milyong pasahero. Mas mababa rin ito sa 1.5 milyong pasahero na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Muling nagpaalala ang PPA sa mga pasaherong magdadala ng kanilang mga alagang hayop na kumuha ng shipping permit mula sa Bureau of Animal Industry at National Quarantine Services. Payo rin ng Maritime Industry Authority o Marina sa mga pasahero na palaging i-check ang panahon at travel schedule bago umalis sa kanilang mga tahanan. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagpaalala naman ng Department of Health sa publiko na iwasan ang pagmamaneho kung nakainom, lalo na ngayong papalapit na holiday season. Payo ni Health Secretary Teodoro Herbosa, iwasan ang magmaneho o kaya ay magtalaga na lamang ng isang tao na magmamaneho ng sasakyan. Ginawa ni Herbosa ang pahayag matapos maitala ng DOH na ang malaking bilang ng mga road accident ay mga nakainom ng alak. Sa kaso ng road accident, pawang mga nakamotorsiklo ang mas mataas ang insidente. Pilipinas, napanatili ni Bagyong Kerubin ang lakas nito habang binabaybay ang katubigan sa silangan ng Mindanao. Sa tala ng Pag-asa, huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 195 kilometers, silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour na may bugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Bunsod nito, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Surigao del Sur. Sa rainfall advisory na inilabas ng Weather Bureau, buong eastern sections ng Southern Luzon, pababa hanggang Mindanao ang makakaranas ng moderate to heavy rains.
Kasama dito ang Quezon Province, buong Kabikulan, Eastern Visayas, kasama ang Bohol at Cebu, gayon din ang Davao, Caraga, pati ang Misamis Oriental. Iba yung pag-iingat din ng paalala sa mga residente ng Samar at Surigao provinces laban sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa Pag-asa, tinatayang mabagal na kikilos si Kerubin sa direksyong north-northeast. Agad din itong hihina bilang low pressure area sa susunod na 24 oras. Gayunman ay posible itong lumakas muli bilang isang tropical depression sa paglabas nito sa West Philippine Sea. Samantala, shearline at hanging amihan pa rin ang nagdadala ng mga pagulan sa hilagang bahagi ng ating kapuluan. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kaugnay pa rin ng bagyong Kerubin, nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na posibleng magdulot ng lahar ang pag-ulang dulot o dala ng bagyong Kerubin. Apektado kasi ng heavy rains dulot ng tropical depression kasama ng ITCZ at shearline ang Visayas at Mindanao. Ayon sa NDRRMC, nakita na ang parehong senaryo noong Hunyo nang ulanin ng moderate ang bulkan dahilan ng pagtagas ng lahar. Dahil sa bagyong Kerubin, pinangangambahan ng mas mabilis na lahar flow na banta hindi lamang sa komunidad kundi maging sa mga infrastruktura. Susubukan nating balikan ang global headlines report na yan ni James Galange. Samantala, narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Sa MBC TV correspondents, 16 anyos na estudyante nabulag matapos batuhin ng bote ng mga tambay sa Urdaneta, Pangasinan. At sa ating showbiz spotted, Jose Manalo at Mergine Maranan nagpalitan ng matamis na I do sa Boracay. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Natagpuan ng isang mass grave sa Syria na tinatayang naglalaman ng higit sa 100,000 na katawang tinorture at pinatay noong panahon ng civil war sa ilalim ng pamumuno ni ousted President Bashar al-Assad, kung saan tinawag itong machinery of death ng International War Crimes Prosecutor. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Syria. Natagpuan ang isang mass grave sa Syria kung saan pinaniniwalaang inilibing ang mga nasawi noong civil war sa ilalim ng pamumuno ni dating Syrian President Bashar al-Assad. Ayon sa International War Crimes Prosecutor, matatawag raw umano itong machinery of death kung saan tinatayang nasa mahigit 100,000 ang tinorture at pinatay mula pa noong 2013. Samantala, bumaba naman sa 35% ang trust rating ng mga American citizens sa judiciary system ng kanilang bansa. Ayon yan sa isang poll survey. Ito raw ay dahil sa naging posisyon ng hudikatura sa usapin ng abortion at ang pagbawi sa federal charges na isinampa laban kay President-elect Donald Trump noong nakaraang taon. Sa iba pang balita, tinamaan naman na isang 7.4 magnitude na lindol ang capital city ng bansang Vanuatu na Port Vila, kung saan gumuho ang mga ospital, commercial building at opisina ng gobyerno. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na aftershocks na may lakas na aabot sa 6.1 magnitude, habang aabot naman sa 14 ang naitalang nasawi at mahigit 200 naman ang kasalukuyang nagpapagamot sa mga ospital. At iyan ang 1 minutong hatid ng mga pinakamaiinit at napapanahong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bukal naman sa pusong tatanggapin ng Senado ang pagrepaso ng Malacanang sa 2025 General Appropriations Bill. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, bahagi ng checks and balances ng gobyerno ang pagbusisi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nilalaman ng panukalang pambansang budget. Narito ang ulat ni Raymond Dadpaas.
Kapangyarihan ng Malacanang na masusing pag-aralan at repasuhin muna ang nilalaman ng ipinasang 2025 national budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Senate President Francis G. Escudero, prerogative din ng Pangulo na magsagawa ng line item veto sa budget dahil karaniwan itong ginagawa taon-taon sa General Appropriations Bill. Aminado si Escudero na bahagi ito ng legislative process at ng sistema ng checks and balance na nakasaad sa ating saligang batas. Mahalaga talaga na may sapat na panahon na maripaso ang national budget dahil napakakapal, komplikado at napakaraming detalye ang laman nito. Ang pahayag ni Escudero ay matapos kansilahin ng Malacanang ang nakatakdasa ng paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 budget bill sa Biyernes, December 20. Alinsunod sa pahayag ng Malacanang, kailangan nila ng dagdag na panahon para repasuin at pag-aralan ang 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Kabilang sa mga inalmahan ay ang tinapyas na 12 bilyong pisong budget ng Department of Education o DepEd na ang 10 bilyong piso sana ay para sa computerization program. Tinapyasan din ng 30 billion pesos ang budget ng mga state universities and colleges o SUCs. Ang budget ng Armed Forces of the Philippines ay tinapyasan ng 15 bilyong piso at zero subsidy naman sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Samantalang may malaking budget sa Ayuda sa Kapos-Sakita Program o AKAP, habang ang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay dinagdagan ng 288 billion pesos, kaya umabot na sa 1.1 trillion pesos ang budget nito sa 2025 na dihamak na mas malaki kaysa sa larangan ng edukasyon. At ang lumobong unprogrammed funds mula sa mahigit na 100 billion sa National Expenditure Program ay mahigit 500 billion na sa pinal na bersyon ng 2025 national budget. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang rider matapos bumangga ang motorsiklo nito sa kasalubong na truck sa mga taram sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Motorcycle rider patay nang bumangga ito sa kasalubong na truck sa mga trim Pangasinan. Hindi na umabot ng buhay sa mga trim district hospital ang biktima na nakilalang si GB Kagiwa Sison, 28 anyos, trabahador sa rice mill at residente ng barangay Kabaruan, mga trim. Matapos itong magtamo ng malubang sugat sa ulo at katawan ng makabanggaan ng kasalubong na truck na minamaneho ni Jericho de Guzman, 25 anyos, residente ng barangay San Vicente, San Jacinto, Pangasinan. Sa investigasyon ng mga tauhan ni Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya, alas 7 Gs ng gabi naganap ang aksidente sa National Highway ng Barangay Bueno. Na pagdating umano sa lugar ng aksidente, tila na-lose control sa manobela si Sison at napunta ito sa linya ng truck dahilan ng kanilang head-on collision. Nadala man sa paggamutan ng biktima, subalit idineklarang dead on arrival na ng atinding physician. Sakay na sa kustodiya ng mga trim police station ang truck driver na si De Guzman na naharap sa kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang dalawang katao matapos bumanggang kanilang sinasakyang motorsiklo sa Sitio Buhian, Barangay Tuoy, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Arturo Margallo, Deputy Chief of Police ng Himamaylan City PNP Station, ang mga biktima ay isang 21 anyos residente ng Barangay Buena Vista at 17 anyos residente ng Barangay Tuoy ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Margallo, habang nakapark ang truck matapos tinamaan ng paparating na motorsiklo. Ang mga biktima kaagad namang dinala sa Himamaylan District Hospital, subalit idineklarang mga dead on arrival ang mga ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyan
Binigyang naman na disenteng libing ng 46th Infantry Battalion ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang napatay na leader ng Communist Terrorist Group sa Catbalogan City sa Samar na nakilala na si Artemio Siloyaw alias Budil, leader ng Squad 2 Yacal Platon sa Regional Committee ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Naniniwala naman ang mataas na opisyal ng militar sa Samar ng pagkakapatay sa nasabing leader ay magiging daan sa pagsuko ng iba pang miyembro ng New People's Army. Mismo naman ang kapatid ng napatay na NPA ang nanawagan sa iba pang natitirang New People's Army na mag-surrender na sa gobyerno nang hindi na matulad sa kanyang kapatid. Ang bangkay ng napatay na leader ay iniwan ng kanyang mga kasamahan matapos ang nangyaring sagupaan ng militar at NPA sa isang barangay sa Catbalogan City sa Samar. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang tulog na at Pasko na naman. Kaya paniguradong inaabangan ng marami sa mga Katoliko ngayon ang tunog ng kampana at amoy ng masarap na puto-bumbong, hudyat ng pagsisimula ng 9 na araw ng simbang gabi. Pero bakit nga ba ito inaabangan at kinukumpleto ng mga Pilipino? Ang kasagutan alamin sa Experts Opinion Report na ito. Panahon na naman ng Kapaskuhan at dito sa Pilipinas, maaga ang nakagawian nating selebrasyon nito dahil pagpasok pa lamang ng Bear Months ay ramdam na ang paggunita natin sa Pasko. Maliban sa mga maiilaw na parol at mga tugtuging pamasko, may isa pang tradisyon ng mga Pilipino, partikular na ang mga Katoliko, na talaga nga namang inaabangan. Ito ay ang pagkompleto sa Misa de Gallo o Simbang Gabi. Ang Misa de Gallo ay serye ng 9 na misa na idinaraos sa madaling araw ng December 16 hanggang December 24 bilang paghahanda sa pagsilang kay Jesus sa araw ng Pasko sa December 25. Ayon sa mga pagsusuri, ang tradisyon na ito na tinatawag ding Rooster's Mass at sa iba ay Misa de Aguinaldo ay ipinakilala pa noong panahon ng Espanyol nang sakupin nila ang Pilipinas. Layunin daw nito noon na bigyang pagkakataon ang ating mga magsasaka at mangingisda na makadalo sa misa bago magsimula ang kanilang trabaho. Ang Misa de Gallo ay katumbas din ng Simbang Gabi na nakaschedule naman tuwing December 15 hanggang December 23 ng gabi upang bigyang pagkakataong makadalo ng misa ang mga hindi makapupunta sa madaling araw. Marami rin ang naniniwala na ang tradisyon na ito ay paraan ng pagsasakripisyo at pasasalamat. Kung kaya, kapag nakumpleto mo raw ang 9 na gabi ng Simbang Gabi, matutupad umano ang iyong wish and prayers at more blessings ang darating. Kung kaya't mapapansin talaga ang dami ng tao sa mga simbahan. Bukod sa Simbang Gabi, ay may nakasanayan rin ng mga Pinoy na panunuluyan o isang theater act play kung saan ipinakikita ang mga kaganapan bago isilang si Jesus ni Maria. Matapos naman ang misa, isa ring tinatangkilik ang mga pagkaing Pinoy na bibingka at puto-bumbong na perfect pang partner ang mainit sa tsaa. Ngayong Kapaskuhan, hindi maikakaila na isa ito sa magiliw ang mga Pinoy na ipagdiwang. Mapasimbang gabi o Misa de Gallo man ang piliin nating puntahan o kahit ano man ang ating nakasanayang paraan ng pagdiriwang, tandaan natin na mas mahalaga pa rin ang isa puso, ang tunay na diwa ng Pasko sa ating buhay. Ikinasal na ang comedian TV host na si Jose Manalo sa kanyang longtime partner at dating EB Babes dancer na si Mergine Maranana. Ang dalawa, sinelyuhan ang kanilang pag-iibigan sa pamamagitan ng isang beach wedding ceremony kahapon na dinaluhan ng Dabarkads. Ang kilig moments panoorin sa Showbiz Report na ito. Sa isla ng Boracay, nagpalitan ng matamis na I do ang comedian TV host na si Jose Manalo at dating EB Babe dancer na si Mergine Maranan kahapon, December 17. Star-studded ang naturang intimate beach ceremony na dinaluhan ng TVJ o magkapatid na sina Tito at Vic Soto, gayon din si Joey De Leon. Kasama ng dating Senate President ang kanyang may bahay na si Helen Gaboa at anak na si Shara Soto, habang si Bossing naman at Pauline Luna all smiles with their daughters Tali and Mochi. Present din ang mag-asawang Maine Mendoza at Orjo Ataide, Ryan Agoncillo at Julian Santos, gayon din sina Ice Seguera at Lisa Dino. Si Ice inawit ang kantang Ikaw ni Yeng Constantino na matatada ang kinanta ni Jose noong nag-propose ito sa kanya na ngayong misis. Sa buhay ko, di kaya pag-ibig
Habang makikita namang bahagi ng entourage ang aktor na si Alden Richards at mga komedyanteng sina Alan Kay, Wally Bayola at Paolo Ballesteros. Maugunita na nito lang December 6 nang ibahagi ni Mergin sa social media ang nangyaring proposal sa isang resort na may caption na "The easiest yes I've ever said." At sumunod yan, inilabas na nito ang kanilang prenup photos ni Jose na kinunan sa Bagak, Bataan at Canada. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng football, muling nauwi sa draw ang ikalawang laban ng Pilipinas sa 2024 ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup. Sa naging laro ng Philippine National Men's Football Team, nagsettle sa 1-1 ang naging score kontra host country Lao. Ang naging laro tutukan sa report na ito. And there we have it, the equalizer from the Philippines, none other than Sandro Reyes of that golden generation of Philippine players. Isang late goal mula kay Sandro Reyes ang nagsalba sa Philippine Men's National Football Team para sa isang draw match kontra Lao sa 2024 ASEAN Championship Mitsubishi Cup. Unang nakuha ni Michael Baldissimo ang goal para sa host country sa 34th minute ng laro. At pagdating sa 77th minute, na-equalize ni Reyes ang score to 1-1. Ito na ang ikalawang draw ng national team sa tournament, matapos ding makuha ang kaparehong resulta sa naging laban kontra Myanmar noong nakaraang linggo. Disappointment naman ang naramdaman ng head coach ng team na si Albert Capellas dahil alam niyang may mas igaganda pa ang laro ng Nationals. Hindi umano naging ganon kaayos ang attack sa kanilang side at naging predictable umano ang galaw ng team. Sa kasalukuyan, nasa ikatlong pwesto ang Pilipinas sa Group B at magbabalik bansa ngayong araw para makatapat ang Vietnam sa Rizal Memorial Stadium. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen Newell. Maraming salamat, Matchpoint Mili. At yan na po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Meron na lamang po tayong 7 araw, 7 days bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.